We are God's children. At nung likhain tayo ng Diyos, ang nasa isip niya ay magiging katulad natin ang ating Ama. At mabanaan at maranasan sa atin ang larawan at presensya ng Diyos Ama. Ang Diyos kung ganon ang pinaka-marugdog na larawan ng isang Ama. At mula sa Diyos, mababanaan sa ating mga anak ang kanyang larawan. Pero bang forever? Hindi na mga kabataan ngayon. Marami. Love is forever. Life is forever. At ang alaala ni Kuya Amy will be forever. Dahil sa inyong mga anak. At anong dapat na larawan ng forever nito? Kayo ang tagapagpahayag kung ano iniiwan sa inyo ng inyong Ama. At ang babang pinakamagandang iniiwan sa inyo ng inyong Ama, ang kanyang marundong na pagmamahal sa simbahan, ang kanyang pagpatuloy na pagnanais na makapaglingkod sa simbahan. Yun ay napakagandang dahilan kung bakit si Kuya Ernie ang inyong Ama. Dahil alam ng Diyos na sa pamagitan ng mabuting halimbawa niya ay maipagpapatuloy ninyo ang kanyang isinabuhay at binigyan ng halimbawa. Ang kamatayan, sabi sa Ebanghelyo, ay dumarating na hindi natin nalalaman sa katunayan na kung alam lang namin ni Gemma. Sabi ni Gemma, puntahan mo naman si tatay bago pumanaw. Sikap ayusin yung day. O hindi na nga tumawag sa akin. Kala ko na maayos na yung day na magtatagal pa sa tatay. So yun ang nangyari. Hindi natin alam. Pero ano ang ating nalalaman? Dumarating ang kamatayan. Sabi ng Ebanghelyo, maghihanda tayo. The whole of our life must be a preparation for this event. Anong event na kamatayan? Hindi natin alam kasi akala natin kalungkutan ng kamatayan. Hindi natin namangalayan. Ngayon pa lang ni Kuya Ernie nararanasan ang kagadapan ng buhay. Ang buhay ay nagkakaroon ng kagadapan. Life becomes perfect when it dies. Dahil ang kaganapan ng buhay ay hindi patuloy tayong nabubuhay. Ang kaganapan ng buhay ay kapag namatay na tayo at umarap na tayo sa lumikha at nagbahagi sa atin ng buhay. Kapag may namamatay, makakaingit yun. Ako naiingit sa mga namamatay. Dahil tayo hanggang larawan lang nakatingin. Si Kuya Ernie, talo niya tayo. Nakita na niya ng mukhaan ang mukha ng Diyos. Kaya manalig kayo. Nalig tayo na katulad ni Kuya Ernie, makapag-iwan tayo ng magandang alaala na mananatili kailanman at may pagpapatuloy sa mabuting halimbawa ng kanyang mga naiwan. Kaya Kuya Ernie, sa araw, matagpuan natin ang ating sarili na nakaharap ng mukhaan sa liwanag.
magpakailanman sa aking palad ang meron siyang binabasa lalo na banal na aklat. malilimutan ba ng ina ang anak na galing sa kanya? Sanggol sa kanyang sinapupunan. Matatalikdan, ngunit kahit na ang anak niyang tangan. Hindi kita mali. Kailanman
hindi na ang medalyang yan ang magpaparangal sa kanya. Amen. Sino magpaparangal? Ang Panginoon. Ang Panginoon. Sapagkat ang sabi ng pagbasa, sasamahan siya ng kanyang mabuting gawa hanggang sa buhay na walang hanggan. At kaya nga sabi ng Panginoon, kung nasaan ako, naroon. Hindi kita malilimutan, kailan may di pababayaan. Nanaog sa krus na natayang bibig, nanaog sa kinaroonan ng mga lumaon, ang may 3 araw na buhay na manunan. Umakyat sa Hindi kita malilimutan, kailan may di pababayaan. Take mourning for him according to his merit for a day, or for fear of destruction. For the sadness cometh death, and if overwhelmed, the strength and the sorrow of the heart falleth down the neck. In withdrawing a slight sorrow remaineth, like the substance of the fullness according to his heart.
Diyos lamang mapapanata ang aking
Sa ilaw na walang hanggan, kapayapaan kailanman ay pagtakbo ng may kapal. Ang namin po ay nasa manaming mapagmahal ni Haring namin sa Diyos, si Ernesto na kumain. Kalwalhatian, ikaw lamang aking inaasahan. Ang aking muog at tanggulan sa Diyos lamang ng kaligtasan. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Tayong lahat Taglay ang pag-asang siya'y muling mabubuhay. Tunghayan sana natin ang krus ng Panginoong Hesus. At mula sa katuturan ng ating puso, ihayag natin ang paniniwalang hindi nagbukas ang lahat para kay Sir Knight Erning sa kanyang pagkamatay, sapagkat ang Diyos ay Diyos ng mga buhay. Kaya nga't kasama ni Jesus, manalangin tayo sa Ama ukol sa ating kapatid na si Sir Knight Erning. ay gawin mong lahat ng iyong pag-ibig na mapapanata ang aking kaluluwa sa Kanya.
kahit balik tanaw. Takip silim di man mapigilan, sandali lang ang ibig. Yung bilangin ang bawat sandali, kagalakay wari-walang pag-ibig. Magkasama tayo sa pagsapit ng sanglangit sa daigdig. Minamahal kitang tunay, ang tinig ko sa'yo'y bubuhay. Sambitin mo ang aking himig, at ako sa iyo'y
puso'y iisa, minamahal kitang tunay. Ang tinig ko sa'yo'y bubuhay. Sambitin mo ang aking inig at ako sa iyo'y aawi. Minamahal kita. Ang hindi natin lahat. Ang tunay, ang tinig ko sa'yo'y bubuhay. Good evening sa inyong lahat. Nagpapasalamat ako on behalf sa family ko. Nagpapasalamat ako kay Sir Suarez at saka sa inyong lahat. Kay Sir John. Kagaya ninyo, galing din ako sa PSU. Before,
nakaupo rin ako ng ganyan, katulad ninyo, sa pag-alaga ni Sir Suarez. Kapasalamat ako na nandito kayo ngayon, magkiramay sa pagdadalamhati na Speech! 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 si Sophia po, tsaka si Sean. Why do you have to go in front? Tawag ka ng ninong mo. Hey, ano pala, guys? Kilala nyo to, yung mga pasaway sa BSU. Yung mga nahuli na. Si Sir Joseph, head of security. Kapatid ni Sir Romel, alumni din ng brass band. Pag may problema ng security, sabihin nyo lang kayo dyan. Lalo natin papalalay. Meron kayong unlimited access. Naka-live sa... Naka-live pa! Naka-live pala. Salitin mo ang aking himig at ako sa iyo'y aawit at ako sa iyo'y aawit. Sikat ng umaga, buhos ng ulan, simoy ng dapit hapon, sinag ng buwan, batis na malinaw, dagat na bughaw. Panginoong Jesucristo, sa pag-ahain mo ng iyong buhay para sa lahat, ipinamalas mo ang pagmamalasakit at pagdingap. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoong Jesucristo, sa iyong pagkahinlay sa kamatayan, nakiisa ka sa aming abang kalagayan. Ika'y naroon, tumalikod Noong panahon iyon, nang makita ni Jesus ang napakaraming tao, umahon siya sa bundok. Pagkaupo niya'y lumapit ang kanyang ang ating pong ebanghelyo ay sinasaad po dito yung Beatitudes. At dito ay tinuturo tayo, ginagabayan tayo ng Panginoon na tignan natin ang mga karanasan ng kahirapan, ang karanasan ng kalungkutan, ang karanasan ng hinagpis o sakit bilang pagpapala ng Diyos. Kaya po, sa pagkakataong ito, bakit ba natin masasabi na mapalad ang tayo, nagdadalang natin? Mapalad ang mga nagkaroon ng karamdaman. Paano naging daan ito ng pagpapala ng Diyos? Kasi ganito po, kailan tayo daman-daman natin na kailangan natin ng Diyos? Daman-daman natin na kailangan natin ng Diyos sa panganong tayo gipit na gipit. Diba? Kumbaga, kailan masarap uminom ng tubig? Kapag ikaw'y uhaw na uhaw. Kapag ikaw punong-puno na yung tubig dito, kahit gaano karami na tubig dito, kailan masarap kumain? Oo, pag gutom na gutom. Hindi yung nakalimang bahay ka na sa piyesta, kakain ka pa ulit. Kumbaga, kailan masarap sa tulog? Kapag
pagod na pagod ka. Kailan natin masigit nararamdaman ng Diyos? Pag kailangan natin siya. At siguro sa panahong nagkasakit si Ernesto, sa mga panahong inaalagaan siya, doon buhay na buhay yung ating pananalig sa Diyos. Kaya ipagpatuloy natin ipagdasalan si Ernesto upang yung kanyang mga nagawa, no, paglilingkod na sa likod ko nga po kasama niyo nga po itong medalya niya. Na kumbaga ngayon ako nakakita kadalasan nakita ko po medalya ng estudyante. Ito po medalya ng Knights of Columbus. Maganda yung ayos at makita. Siguro isang paalala sa atin na ang buhay ni Ernesto ay buhay ng paglilingkod. Magsitayo po tayo. Iyan mo sundin ngayon ng aming kapan sa araw-araw at patawarin mo ang aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa tatawag at magpapa. Paraiso, makikita muli tayo. Samahan ka ng mga santo. Kahit na may nauna tayo rin magsasama upang lagi tayong lumigaya sa piling ng Diyos. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At pagpalain kayo ng mapagmahal na Diyos Ama, Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang banal na misa. Patuloy natin ipagdasal si Ernesto. Salamat. Ako'y iyong kinikiling at siyang Nalagutan sa isa't isa, tatapat sa puso. Ay, sa inyong lahat na ngayon ay nagdadalangati sa naging pagkanaw ni Kuya Hermin, no? Lalo na kay Ate Cordin, no? Sa kanyang mga anak, mga malugang, mga apo, at mga kamag-anak at kaibigan. Bagamat alam natin na tayo naman lahat ay hindi naman panghabang panahon dito sa lupa. Sa isang takdang panahon, linisan tayo dito. Ika nga, una-una, nagpauna si Kuya Ernie o si Kuya Deo, nagpauna rin o nakarang buwan. No? Sabi nga sa aklat na Ecclesiastes, kahapon sila'y pumanaw, bukas makalawa, susunod naman tayo. Dahil hindi naman tayo para dito lang sa mundo, tayo rin ay pinaghanda ng ating Panginoon ng tahanan sa kabilang buhay. At yun ang ating pinaka-aasa na sana matapos ang panahon ng paglagi natin dito sa lupa ay tayo nang binanggit sa Ebanghelyo, makasama tayong lahat ng ating Panginoon sa kaharikan ng ating Ama sa langit. Kaya nga, yun ang dalangin o usap ni Jesus na lahat ng pinagkatiwala sa Kanya ay makasama niya hanggang sa kabilang buhay o hanggang sa buhay na walang hanggan. Marahil, sa dami ng mga nakakilala, naging bahagi ng buhay ni Kuya Ernie, no? Nakikita natin pag sa mga nagpunta rito, nakitamay, no? At iyon isang malaking biyaya, no? Kung ating iisipin at ibig sabihin, Kuya Ernie sa kanyang buhay, bukod sa siya'y masayahin, no? Nakapagdulot siya ng kasiyahan sa maraming tao, no? Nakapagdulot siya ng kahulugan sa buhay ng marami mula sa kanyang pagganap sa tungkulin niya bilang musiko, paglilingkod niya sa iba't ibang ministry sa simbahan, pagiging Knights of Columbus, pagiging Prex at iba pa, no?
siya at katuwang si Ate Cordy na nagampanan nila ang napakahalagang tungkulin na maging tagapaghatid ng salita ng Diyos sa kanilang naging buhay, no? Sa kanilang naging pagpapalaki sa mga anak at pakinang hanggang sa mga sandaling ito na sila ay may kakayahan na tumanap sa kanilang tungkulin, ano man yun, magiging chair couple o pagiging bahagi ng iba't ibang samahan, no? Ang kanilang presensya ay nagsilbing inspirasyon hindi lamang sa kanilang mga anak, kundi maging sa iba pang nakasama nila sa paglilingkod sa simbahan. At ako, naniniwala na dahil dito ay kaisa siya ng ating Panginoon sa kanyang piling sa kaharian ng Diyos. Ngayon pa man, ipagdasal pa rin natin siya, no? Sapagkat meron din naman siya marahil na mga naging pagkukulang o kahinaan. Pero sa kabila noon, ipagdasal din natin sana at ipagpasalamat sa Diyos ang buhay na at kampanin na pinagkatiwala sa Kanya ng Diyos. At sana nga, ipagdasal din natin ang bawat isa na tayong lahat na nakakilala, nagkaroon ng kaugnayan sa Kanya, na-influensyahan ang Kanyang naging buhay at masayang paglilingkod. Sana ay patuloy pa rin natin siyang ipagdasal at kung yung mga mabubuting bagay na kanyang naipamalas, nagampanan ay maging inspirasyon sa marami sa atin upang tayo rin patuloy na maglingkod ng masaya sa ating Panginoon at sa Kanyang sambayanan. Kaya inulit ko ang taus-pusong pakikiramay. Ngayon ay tutuloy natin ang ating pag-aalay. Tumayo kayo para sa panalangin ng bayan. Tinig ng kaibigan. Kakalooban mo kami ng bagong buhay kay Kristo. Ama naming makapangyarihan, ginising ng iyong anak ang kaibigan niyang si Lazaro sa pagkaidlip sa kamatayan. Ibangon mo si Ernesto sa muling pagkabuhay, kami humadalangin. Pagkalooban mo kami ng bagong buhay kay Kristo. Uyahin ng ina, pangarap ng ulila, bisig ng dukha. Pangalanan ng Panginoon Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pag-iikot kaisa ng Espiritu Santo ay sumayin ng lahat. At sumayin niyo rin. Manalangin tayo. Ama namin ng pananampalataya na ang iyong anak na si Jesucristo ay namatay at nabuhay upang hangulin kami sa kamatayan. Yayaman ang aming kapatid na si Ernesto de la Cruz ay nahimlay na may pag-asa kay Kristo. Lobin mo na sa huling araw kasama siya sa kanyang maluwalhating muling pagkabuhay. Pinagulog namin ito sa pamamagitan ng Kristo kasama ng Espiritu Santo at sa walang. Amen. Ilaw ng may takot. Lahat tayo ay magbibigay sa sulit sa Diyos. Ito ang salita ng Diyos. Salmong tugunan, tugon ng mga buhay. Ulitin po. Panginoon, mananahan sa piling ng Nag-COVID ako. Last stage ng pandemic. Na-COVID 2020. I think in December 2020. Wala pang vaccine. Nung mag-COVID ako, retired na ako, di ba? Awa ng Ama, gayon ang Panginoon. Ano yung tagagawa niya ng mga speech? Galing.
Kung Jesus ng aking buhay, saan man ako bumalik, ika'y naroon, tumalikod man sa'yo. Dakilang pag-ibig mo sa akin, tatawag at magpapaalala. Ako'y iyong kinikilig at sa'yo. Dakilang pag-ibig mo sa akin, tatawag at magpapaalala. Ako'y iyong kinikilig at siyang itatapat sa puso. At siyang itatapat sa puso.
Hanap-hanap ka ng puso, tinig mo'y isang awit paghilo. Panginoon ko, tinig mo'y isang awit paghilo. Ang baling ng aking diwa ay sa'yo, huwag nawang pababayaang masikayo. Ikaw ang buntong hininga ng buhay.